DSWD at lokal na pamahalaan maglalaan ng karagdagang pondo para sa pagtulong sa mga pamilya sa Negros Oriental na inilikas dahil sa sunod-sunod na bagyo at pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Si Ryan Lesigas sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tama ka nga dyan, karagdagang nasa 15 milyong piso ang tulong na matatanggap ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City matapos nga na lumagda ng MOA ang LGU at ang DSWD. Ang ilang mambabatas kasi dito, Angelique, yung partikular yung mga city councilors, ay naalarma na dahil sa tagal ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon na dinagdagan pa ng sama ng panahon abay sobrang apektado na daw yung kanilang mga kababayan, partikular na yung mga magsasaka. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Hiner, pero ang epekto nito sa mga residente sa Canlaon City, sariwa at kasinlakas pa ng hagupit nito. Si Lola Nicolasa hindi daw mabilang kung nakailang panalangin siya nitong mga nakaraang gabi, kasabay ng hampas ng malalakas na hangin na may kasamang walang patid na buhos ng ulan. Ang kanyang barong-barong na bahay daw kasi parang idinuduyan sa lakas ng hangin. Kwento niya, umabot pa sa puntong inilipad na ang bubong ng kanyang bahay. Kaya naman hindi na daw siya nag-alangan nang ipag-utos ng lokal na pamahalaan ng Canlaon ang evacuation. Kasama si Lola Nicolasa sa daang-daang residente ng Canlaon City na lumikas simula nitong nakaraang linggo. Mahadlok ko kay susunsaon naman ni wag ko katulog. Wag ko katulog kay sige ko buka-buka mo anak magigatot. Dugay-dugay anak naman hala muragwa ko katulog ato sa gabi. Para mas matugunan pa ang pangangailangan ng mga apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon na sinabayan pa ng magkasunod na bagyo, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan at DSWD Region 7 para sa karagdagang pondo para sa mga biktima ng kalamidad. Sa isinagawang special session kahapon, agad na inaprubahan ng konseho ang hiling na 10 milyong piso mula sa DSWD Cebu. Gagamitin daw ito para ibili ng karagdagang bigas na ipapamahagi sa nasa 17,000 pamilya na apektado ng bagyo. Target ng LGU na makapagbigay ng mahigit 12 kilo ng bigas sa bawat pamilya. So this is the yung sa AKAP, yung ayuda sa kapos ng kita program, rice assistance for yung mga beneficiaries ng Canlaon City. Ang ilang opisyal ng lungsod nababahala na sa tagal ng ulan na nararanasan sa lugar. Paralisado daw kasi ang kabuhayan ng karamihan dahil sa sama ng panahon. Giit nila na kung magtatagal pa ang sitwasyon, gutom ang aabutin ng karamihan sa mga residente ng Canlaon. Kikita na natin ang mga, una sa lahat, I'm from constituent sa barangay, nakikita ko lang talaga yung problema ng mga tao pag 7 days na walang trabaho, ulan, kasi ang iba, I think 40 to 50% ng mga tao dyan nagtatrabaho sa farm, so walang trabaho, so walang makain. Walang malawakang pagbaha pero mahigpit na binabantayan ang posibleng lahar flow. Sabi kasi ng PHIVOLCS, meron pang naipon na abo sa bunganga ng bulkan matapos ang naging pagsabog nito noong June 3. Yung mga deposits po na naiwan po during ng lahar noong June. So ito pa din po yung continuously na nawawash out. So ang tawag po natin dito ay muddy stream flow po, no? Dahil po ang mas malaki po na portion ay tubig, ngunit yung mga deposito nga po na naiwan po noong June pa ay continuous po na nawawash. Sa tuwing nag-aalboroto ang isang bulkan na sinusundan ng pagsabog at pagbuhos ng ulan, madalas sinusundan ito ng lahar flow. Pero ano nga ba ang tinatawag na lahar? Sabi ng PHIVOLCS, ang lahar ay ang pangalawang panganib na dulot matapos ang pagsabog ng isang bulkan. Ito ay pinaghalong volcanic material tulad ng abo, bato at tubig na mabilis na umaagos mula sa dilisdis ng bulkan patungo sa mga ilog sa paanan nito. Nangyayari ito matapos ang malakas na buhos ng ulan. Ang lahar ay maaring malabnaw pero maari pa rin itong makasira sa mga ari-arian tulad ng bahay at higit sa lahat ay kumitil ng buhay ng tao.
Para makaiwas sa tiyak na panganib na dala ng lahar, pinapayuhan ang mga residente na nakatira sa paanan ng bulkan na maging alerto sa lahat ng oras, umiwas sa ilog na nasa paanan ng bulkan at higit sa lahat ay agad lumikas kung makaranas ng walang patid na buhos ng ulan. Ang advice po natin sa ating pong general public ay to continue po yung ating pong vigilance and maging handa po tayo, and also to avoid po yung pagpasok muna within the 4-kilometer permanent danger zone dahil po yung ating pong vulkan ito po ay aktibo at pwede po itong mag-produce ng phreatic eruption. Angelique, kahit papano ay magandang balita dahil matapos ang mahigit isang linggo na tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, ngayong araw nagpakita na si Haring Araw. Ibig sabihin, isang suliranin yan natapos na ng mga residente dito, pero hindi pa natatapos yung kanilang problema dahil nandyan pa rin yung pangamba ng posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Sa nakalipas nga na 24 oras sa Angelique, 5 volcanic earthquakes yung naitala ng PHIVOLCS habang mahigit 10,000 tonelada pa rin ng asupre ang binubugan ng bulkan. Angelique. Yes, Ryan. Napansin na ba ng mga otoridad kung nagbabago na yung tubig na dumadaloy? Kung meron na bang halong lahar ito ngayon? Well, Angelique, sa ating pagtatanong mismo sa PHIVOLCS, ang sabi nila ay wala pa naman so far na monitor na lahar flow. Tayo mismo din ay nag-ikot-ikot na, Angelique, dito, partikular sa may Canlaon City, doon sa mga ilog na nauna nang nagkaroon ng lahar flow. Malaki yung pagkakaiba nila ngayon kasi, Angelique, yung ngayon, ang kulay ng tubig na lumalabas mula doon sa ilog ay kulay parang kape pa. At hindi ito tulad nung kulay nung nagkaroon ng lahar flow na parang gray or parang kulay abo yung tubig. Ibig sabihin, tama yung monitoring ng PHIVOLCS na wala pa yung kanilang inaasahan na posibleng lahar flow mula doon sa Bulkang Canlaon. Angelique. Alright, maraming salamat sa